ito na naman, good afternoon na naman, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa atin pong mga kababayan dyan sa abroad, no, sa lahat ng dako sa mundo. Sana ingatan kayo ng Diyos na dakilang Diyos na lumalang sa atin at sana pagpalain kayo. Mga kalahi, no? It's me again, si Kalahing Saban. So, mayroon na naman tayong tatalakayin ngayon, no? Mga kalahi. Patungkol po ito mga kalahi sa mga binigkas, mga mabibigat na salita na binigkas ni Senator Amy. Hindi tayo maubusan ng talakayan ngayon mga kalahi dahil napaka-trending at napakainit na issue talaga itong sinisiwalat ng ni Amy Marcos, nakakatandang kapatid ng ating mahal na presidente PBBM, no? Napakabigat noong nag-speech siya kahapon no, na napakabigat na mga binigkas na salita laban kay PBBM na kanyang bunsong kapatid. At sa tingin ko parang ano bang nangyari ni Madam Amy Marcos, no? Due respect sa inyo, Senadora, kung bakit nagkaganyan ka, no? Dahil ito po yung mga pagtayo mo upang magsalita ka ng laban sa iyong kapatid ay tindig balahibok, no? Kung sino na ang nagdikta sa inyo. Kaya ngayon mga kalahi, punto por punto po tayo dito sa kanyang mga sinasabi, no, para naman ay ating mabigyan ng reaksyon. Kasi napakahalaga talaga na mabigyan ito ng reaksyon dahil kung wala pong reaksyon ay nakakaawa naman ang isang presidente na nagmamahal sa bayan, no? Ngunit sa mga taong anti-Marcos ay hindi pagmamahal. Kaya sa mga taong nakaunawa, tandaan ninyo mga kalahi, hindi po ako loyalist ni PBM dahil hindi po ako loyalist ng mga Marcoses. Dahil sa mga nakaraan ng mga eleksyon ay hindi po kami Marcos, hindi po kami unit team, kundi kami po ay sa Pacquiao, no? At marami ng bisis na nagkaroon ng eleksyon, ngunit hindi po talaga kami mga Marcos loyalist, no? Kaya lang siya naman ang ipinagkaloob ng Diyos para mamuno sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas. Ay punong-puno ang respeto namin kung sino man ang italaga, kung sino man ang mamuno sa ating bansa para sa ikaunlad ng ating bayan, no? Para mapayapa ang ating pamumuhay, mga constituente sa Pilipinas. Kailangan na sumunod po tayo sa gobyerno. Ito po ay kailangan para po tayo umunlad at para po tayo mapayapa sa atin pong lupa sinilangan, no? Ngayon mga kalahi, i-play ko itong video at punto por punto bigyan natin reaksyon, no? Ipakita ko sa inyo yung mga kaganapan noong nag-speech itong si Senador Amy Marcos. Ito yon mga kalahi. At sa harap ni Bongbong, bakit magkatatlong taon na tayong hindi nagkakausap? Yon mga kalahi, ang sabi ni Senator Amy Marcos na tinatawag niya ang kanyang bunsong kapatid na bungit. 3 taon daw tayong hindi nagkausap. Ito ba'y totoo? O ito ba'y pagsisinungaling? Malalaman natin mga kalahi na si Amy Marcos po ay kalimutan po talaga bago lang natapos ang eleksyon sa taon na ito. Tapos nalimutan ni Madam Amy na hindi daw sila nag-usap. 3 taon daw. Ngayon, ito po, may video po akong ipakita sa inyo kung totoo ba ang sinabi ni Senator Amy Marcos na sila po hindi na nagkikita, nag-uusap. Imposible naman ito at hindi po talaga ito matanggap dahil may may ebidensya po tayo na siya po'y nagsisinungaling at siya po'y sinusunod lang kung ano ang kaniyang binasang script. Tingnan natin ang video noong kampanya ng alyansa na kung saan siya po'y kabilang sa politiko na inendorso ng ating mahal na Pangulo. Yon mga galay, panahon yon sa kampanya na kung saan kabilang sa 11 kandidato sa pagkasenado itong si Amy dahil kabilang siya sa alyansa ni PBBM. Tapos sinabi niya na hindi daw sila nakausap 3 taon.
Imposible naman yon dahil yung pagngangampanya nung sumama pa siya ay talagang magmi-meeting talaga sila kung saan sila, kung ano ang gagawin nila. Tapos kailangan talagang inendorso pa nga siya ni PBBM ng kanyang bunsong kapatid, no? Para siya manalo. Tapos sasabihin niya, 3 taon daw na hindi nakausap. Ito po'y hindi totoo ang mga binanggit na salita ni Amy Marcos. Patuloy po tayo. Taga sa'yo, si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Sabi daw ni naman ng Amy ni PBBM, sabi ni Amy Marcos na nag-alala daw ang kanyang manang dahil gusto daw niya puntahan sa TV. Bakit ka sa TV ka pumunta? No, Madam Amy, no? Nandyan naman lang sa Malacanang, busy-busy sa trabaho ang presidente, lalo na maraming nangyari ng mga disasters, mga kalamidad. Siya po'y busy-busy. Tapos sinabi pa ni Madam Amy, mga kalahi, na si PBBM daw malaki daw ang pinagbago, iba na raw ang mukha, iba na raw ang pagsasalita at pag-iisip. Ano ba ang pagsasalita at ano ba ang pag-iisip at pagmumukha ni PBBM? Na kung si PBBM po ay nangyayat dahil po walang tigil na kapaguran, walang tigil siyang kumikilos para sa pagtulong ng mga nasalanta ng mga lindol, nasalanta ng mga bagyo, mga kalahi. Ngunit mga kalahi, nag-iba daw ang pisngi. Ano ba ang pisngi ni PBBM? Natin pong makikita at masilayan po natin ng ating presidente na ang kanyang mukha ay awang-awa sa mga nabiktima sa mga kalamidad. No? Ang mukha po niya ay mahabagin at maawain. No? Wala kaming napansin na ang mukha ni PBBM ay talagang pangit. Kundi ang nakikita namin ni PBBM, ang kanyang kilos sa pagtulong ng mga nasalanta ng mga disasters. No? Ito naman si Madam Amy, nag-iba. Hindi naman yata si PBBM ang nag-iba ang mukha at nag-iba ang pisngi. Dahil kung atin pong suriin, ikaw lang ang nag-iba ang pisngi dahil yung pisngi mo ay napakalayo sa totoo mong pisngi noong hindi ka pa nagpaturok para lumubo yung pisngi, lumubo yung mukha mo. Ikaw, Madam Amy, ang nag-iba na ang mukha, malaking pinagbago. At kung sabihin natin nagbagong pag-iisip ni PBBM, hindi nagiba ang pag-iisip ni PBBM, Madam Amy, kundi kung nagiba man ang kanyang pag-iisip sa pagbulgar sa katiwalian, pag-iisip alang-alang sa kabutihan at kaunlaran ng ating bayan, bansang Pilipinas. Ang pag-iisip niya ay pagtulong, ang pag-iisip niya ay bising-bisi sa mga proyekto para pagandahin ang ating pong kapaligiran sa bansang Pilipinas. Kaya nagkamali ka para kang nanaginip, Madam Amy, Senator Amy R. Marcos. Ang pag-iisip ni PBBM ay hindi nag-iba. Kung nag-iba man, nag-iba siya para sa kabutihan, para sa kapakanan ng mga taong bayan. Hindi katulad yata sa isip mo, Madam Amy, na yung iniisip mo talaga ay kahit matanda ka na, ay ikaw po'y nagpapaturok para ka bumata. Hindi naman talaga maitago ang katotohanan na ikaw po'y matanda na, kaya lang mukha ang tingnan para kang bata, ngunit sa tunay na pagkatao mo'y matanda ka na talaga. At yung mga organ mo'y matanda na, mahina na talaga. Yun ang hindi mo matanggap. Iba yung isip, iba ang takbo sa isip mo, Madam Amy. Sorry to say that because you are mocking to your own flesh and to your own blood, President Bongbong Marcos. Kaya, Madam Amy, ang payo ko sa inyo, ikaw po'y matanda na kung si PBBM ay 68 years old na, how much more your age, maybe 70 or 72, yung edad na yan, matanda, dapat ka nang maghanda sa sarili mo dahil bigla lang ang buhay tumumba at bigla lang ang buhay mamamatay dahil hindi mo hawak ang sarili mong buhay, kundi hawak ng Diyos ang buhay. Kung ang Diyos po'y hindi na nalulugod sa inyo at hindi natutuwa sa mga kasinungalingan at sa mga binabanggit mong paninira ng isang tao, hindi natin alam na tayo po'y matumbat mamatay at hindi po tayo naghanda. Ang payo ko po sa inyo, Senator Amy, dahil matanda ka na, kailangan kang maghanda sa sarili mo. Huwag ka nang mapagmataas, huwag ka nang mapagkungwari, at huwag kang palalo, at huwag kang maninirang puri, lalo na sa iyong kapatid. Kaya, yun ang payo ko. No? Ikaw ang nag-iba, ikaw ang nagbago, Madam Amy. Tuloy po natin. Kaya nakikita ko, bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam mo na, ng buong pamilya ang problema sa kanya. Kulang, masapat naman ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa, kami-kami lang. Yun mga kalahi. Yun ang mga kalahi. Ang ating po narinig mga kalahi, na bata pa daw sila si Bongbong, naging problema na daw itong si PBBM sa kanilang pamilya.
So ito po ang ipinapalabas pala ni Amy Marcos, mga kalahi. Ito ba pala si PBBM ay isang batang pasaway? Oh. No? Namang problema daw, siya daw, si PBBM daw, ang problema ng kanyang pamilya. Ngunit mga kalahi, ang masasabi ko sa inyo, hindi totoo ang mga ibinigkas na mga salita ni Madam Marcos, Amy Marcos, mga kalahi, dahil siya mismo ang nagbulgar ng kanyang kapatid na si PBBM ay nagdonate ng kidney. Napakabait na klaseng bata. Pag ikaw po'y gusto pang mabuhay ang ama mo, tapos pinagsabihan mo na si PBBM ay naging problema ng iyong pamilya. Ngunit na natin pong maintindihan, mga kalahi, kung tingnan mo ang mga Marcos picture, mga Marcoses photos, Marcoses na mga videos, ligaya, mapayapa, masaya itong si PBBM kasama ang kanyang mga kapatid, kasama ang kanyang nanay na si Imelda Marcos, pati na ang pamilya ni PBBM, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Napakasaya nilang tingnan dahil buong pamilya. Ngunit si Madam Amy Marcos, hindi natin nasilayan dahil hindi po talaga siya umaatin at hindi po talaga siya pumupunta sa mga gathering ng mga Marcos family, Marcos relatives. Kaya dyan natin maunawaan, maintindihan, mga kalahi, ng mga sinasabi pa pala ni Madam Marcos, Amy Marcos, mga kalahi. Ito pa pala ay propaganda, paninira lang para galitin ang mga tao doon po sa rally upang magdeklara ng paglusob ng Malacanang. Dahil ang sadya, objectives ng rally na yaon, ayon po sa nakuhang impormasyon sa mga intelligence, military intelligence, na lusubin at i-destabilize talaga ang gobyerno, ang administrasyon ni PBBM. Yun talaga galitin. At nalimutan ni Amy Marcos na halos lahat ng mga picture ng mga Marcoses, siya lang ang wala. Ibig sabihin, hindi ka talaga matino sa pamilyang Marcos. Hindi ka talaga sincero, wala ka talagang malasakit pagmamahal sa pamilyang Marcos. Yun na nga yung apelyido mo ay Marcos. Hindi mo mahal. Paano mo mahalin ang taong bayan na hindi mo kano-ano, hindi mo kadugo? No? Paano mo mamahalin? Paano ka magmalasakit sa mga tao na hindi nga kayo nagmamahal, no? Hindi nga kayo umiibig sa iyong sariling pamilya ng mga Marcos. Kaya mga galahi, huwag kayong maniwala sa mga propaganda na binigkas ng senadorang ito na si Senador Amy Marcos, dahil siya po'y totoong nag-iba ang isip, dahil siya po'y membro na ng Team Itim. Sa Team Itim na po siya. Iwan ko kung anong ibig sabihin niyang Team Itim, no? Under ni Sara Duterte or Duterte Black itong si Amy Marcos. Gagawin nila na masinsinan ang paninira sa gobyerno upang maputol at upang wakasan ang pamuno ni PBBM para mawala na ang kaso sa mga korupsyon na talagang iniimbestigahan ng ating mahal na presidente, no? Kaya yung mga kalahi, talagang binigyan natin ng reaksyon. Yun ang sabi niya. Napakabigat ang mga sinasabi niya, ngunit ito po'y nakakasama. Dahil kung siya po'y kumikilala na siya po'y membro ng pamilyang Marcos, sana maisip niya na pati pa pala siya ay nagamay sa mga binanggit niyang sinasabi niyang mga walang katotohanan. Hindi naman pwede man na maniwala kami sa iyo kaagad na wala namang kayong basihan. Ang nakikita at ang narinig namin na itong si PBBM ay napakabait na bata. Ngunit kung siya po'y nakaranas ng pag-adik-adik, siya po'y nakaranas ng tinatawag na pag-take ng mga droga, ay ito po'y parang normal pag ikaw po'y dumaan sa pagkabinata, dumaan magbabarkada doon po sa eskwela, yun po'y normal talaga na mangyari, lalo na kung affordable para sa iyo ang pagtitikayan for enjoy sa buhay. Kaya lang hindi naman yun kalooban ng Diyos, pero tumaranas talaga ang karamihan na yan. Kung ganoon man si PBBM noon, nung binata pa siya, nag-eskwela siya ng high school, dumaranas siya ng ganyan, pero yung sinasabi mong 34 to 45 years siyang gumagamit at hindi ka panipaniwala, ito po'y pagsisinungaling, propaganda at paninira ng ating mahal na presidente para lang mapabagsak at para lang mapatalsik ninyo ang presidente na si PBBM. Ikaw mismo ang ginagamit ng kalaban, para maniwala ang mga tao, ngunit wala na. Hindi katulad ngayon, hindi katulad noon, mga kalahi. Madali nating ma-search ang mga impormasyon, madali natin na makuha ang totoong kalagayan noon ni PBBM at saka ngayon. Kaya hindi na po tayo napukulangan dahil iba na ngayon, through internet na po tayo, madali na natin na makuha ang mga nais nating, gusto nating malalaman. No? Dito na lang po tayo at atin pong pagkatandaan na ang pagsunod po sa gobyerno, yun po yung pagsunod ng Diyos. Dahil walang tatag ng gobyerno maliban sa tatag ng Diyos. Ang lumalaban sa gobyerno, lumalaban sa Diyos. Kaya irespeto natin ang ating gobyerno.
ang gobyerno natin ngayon under sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. God bless inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos.